Char! Hello mga kababayan, this is Roy. You are watching again my short for today's short episode. Ayan, isang panibagong vlog na naman tayo for today's short. Lang to guys, and I decided na magawa ng isang video dahil alam ko na maraming makaka-relate din. To be honest, ako ay late ko lang na-realize, late ko lang nabasa yung mga ganito klaseng balita patungkol sa mga releasing ng mga working permits dito sa Croatia. So sa bahay lang ako magpa-vlog, yes, hindi ko siya nadalhin sa work dahil short vlog lang naman to. So kakaayos ko lang, kakaligo ko lang, and magsusuklay na ako. At tayo ay magkakape. Ayan. So, ang ating magiging topic ay patungkol sa mga nababasa nating mga refusal ng working permits dito sa Croatia. Okay? But before anything else, if you haven't subscribed, ako na suklay, Char. And if you are new to this channel, nice segue. Please help me to reach 11K subscribers. Maraming salamat po. Almost 90, 100 na lang guys. Ayan, 11K na tayo dito sa ating channel. So, huwag tayong paligoy-ligoy pa. Ayan, ito lang tayo. Paano ba to? So, kanina, wait lang, pato ko lang dito ang ating camera. Ayan. Kanina, ako ay nagbabrowse. Ang dami ko na-receive ng mga message patungkol doon sa 18,000 daw na refusal ng working permits dito sa Croatia. So, wait lang nga. Ayan, kasi ko ito camera ko. Ayan. So, kanina nabasa ko sa isang page, Croatian page yun dito, about doon sa mga concerns ninyo kung totoo ba raw yung 18,000 na working permits na na-refuse dito sa Croatia. So, kanina ko lang nabasa guys na totoo pala siya. Yes, totoo po yung balita mayroong 18,000 na working permits na refuse. Hindi lang sa mga Pilipino guys ha. Karamihan ng mga mostly expats dito sa Croatia, yun ang balita. So, karamihan kasi dito, ang mga expats dito from the Philippines, Nepal, Bosnia and Herzegovina, Serbia, meron pang mga Bangladeshi, Indian, ayan. So, tayo yung mga, kasama tayo sa malaking bilang ng mga expats dito. And, to be honest, ang dami rin mga napag-message sa akin na yun nga, apektado sila ng working permit refusal, unfortunately. Nakakalungkot. So, paano ba nagsimula or bakit nagkaroon ng mga ganitong cases? One thing I know ay dahil sa illegal migration dito sa Croatia. Di ba nga 2 months ago, naglabas ng mga bali-balita dito na maghihigpit na Croatia pagdating sa mga pag-release sa mga working permits dahil sa illegal na paggamit ng mga working permits at TRCs ng mga third world nationals. Yan yung pinaka-nagtrending sa mga expats dito, mga kabayan natin. Kasi ang daming nakarelate, ang daming apektado. So, habang nagpa-progress yung ganong restrictions, nagdagdag din ng mga ilang mga batas ang gobyerno ng Croatia patungkol sa pag-release ng mga working permits. So, iniiwasan na kasi ng Croatia guys ang illegal migration dito. Alam nyo naman, aware tayo lahat dyan na ang dami mga tumatakas and ang dami mga umaabuso ng mga TRC at working permits. So, yun ang isa sa mga naging factor bakit nagkaroon ng restrictions dito. Pero, naglabas din ng balita or ng guidelines ang gobyerno dito patungkol sa mga bagong batas para ma-approve ang yung mga working permits. Asan ba yung cellphone? Ayun pala siya. Wait. Okay, so isa-isahin natin guys yung mga na-gets ko do sa article. So, 70% ng working permits or halos na sa 18,000 nga na working permits ang mga na-refuse dito sa Croatia. So, bumaba siya ng ati 7,000 kumpara last year.
And yun, sabi ko nga kanina, karamihan sa mga workers dito, expats, ay galing ng Pilipinas, Nepal, India, Bosnia, Serbia, yan, mga ganyan. So, usually, kung may mga nagme-message, ano yung factor bakit nire-refuse yung mga working permits kahit legit naman yung employer mo? Or, ano yung basis bakit nare-refuse ang mga working permits? So, nagkaroon ng karagdagang requirements para sa mga employers para makakuha sila ng manpower. So, kumbaga, hindi na problema ngayon ng mga employer yung kumuha ng tao. Ang problema nila ngayon, paano nila i-hire yung mga tao nila legally. Dahil nga iniiwasan natin ang illegal migration. So, dapat guys, sa kumpanya, so huwag kayong magagalit na sa agency nyo guys kung nagkaroon ng ganong instances. Huwag namang mangyari kasi hindi po kasalanan ng agency. Bakit nagkakaroon kayo ng ganyan? Eh, hindi po control ng agency ang decision ng inyong mga working permits at visas. Okay? So, lagi yan ay nasa employers end. Yes. So, ang isa sa mga factor, guys, ano yung mga requirements pala ng mga employer para makapag-deploy ng mga tao legally, ayan. Dapat yung mga individual employer, merong kita at least 15,000 euros in 6 months. Parang ganun. Dapat walang utang sa gobyerno. At the same time, yung mga malalaking kumpanya, dapat ang mga yun ay kumikita ng at least 10,000 euros per month. So, ganun. So, kailangan daw walang bad record ang inyong mga employers dito. Oo, wala kang utang. At hindi dapat, wala dapat naging member or history ng mga, kung ano mang illegal ba or blacklist dito sa Croatia. So, again, huwag kayong nagagalit sa inyong mga agencies. Kung may mga instances, unfortunately, ay nire-refuse ang ating mga visas and working permits dito. Next. Ang maganda naman sa the positive side, ayan, ang maganda naman sa paghihigpit ng batas dito, guys, yung mga napapalitaan natin na mas paahabain yung duration ng contract. So, from 1 year, pwede siyang gawing 3 years. Ang medyo dehado dito, yung mga seasonal workers, seasonal employers, na hindi kayang mag-deploy ng at least 9 months. Isa sa mga factor yun bakit nahihirapan yung mga employers nyo dito. Kasi 6 months talaga kadalasan ng season dito, 6 to 7 months. So yung 9 months, ayan, dyan medyo mata-challenge ang mga employers ninyo. Paano nila kayo i-hire at least 9 months? So, let's see. Malay natin, tumusama pa yung season dito. Diba kahit winter, bukas pa rin ng mga establishments. Why not? Sobrang magandang balita yung para sa atin. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay magagaling ng Middle East din, pilitin ninyo na as much as possible na makahanap ng tuloy-tuloy na trabaho. Lalo na kung kayo ay mayroong stable job sa Middle East, mayroong kayong malaking sahod, di ba? Permanent worker kayo. So, pag-isipan niyo na mabuti, lalo na kapag ang nakita ninyo trabaho dito ay seasonal job. Okay? So, yun lang. Short lang naman to guys. Yun lang yung latest chika. Oo. Latest tea nakuha ko ngayon dito. Again, hindi ako bihasa sa mga batas, pero based sa aking pagkakaintindi, ay ang pinagmulan talaga ng mga ganitong restrictions ay due to illegal migration. Kaya kayo, tayong mga Pinoy, alam ko marami na tayong records, pero huwag na nating dagdagan. No, pag-isipan ng mabuti, and if you will ask me ano yung komento, kasi naman ang lit-lit ng sahod dito, ganyan, hindi nyo alam yung kwento, bakit nag-cross country yung tao, ganyan. Wala tayong kalapatang mag-judge. Pero ako kasi naniniwala ako na ang mali ay mali. Tayo ay nasa ibang bansa, tayo ay may batas na kailangang sundin. So, sabi ko nga, hindi ako against, yung ayoko lang siyang itolerate or wag natin i-normalize. Kasi, lalo na yung may mga iba talagang lumiban, ang iba dyan nanghihikayat pa. Diba? So, ang pinakakawawa talaga ay yung mga mag-a-apply, naghihintay pala, lalo na ngayon na ang tindi ng requirements sa Pilipinas. Ultimo NC2, nire-require na, apostille ng elementary diploma, diba? So, Diyos ko, grabe talaga ang hassle. Kung ako yan, grabe ang hassle sa part ko. Kasi,
Papasi-EV mo pa yan, papakag mo pa yan, apostille, kukuha pa ng NC2, diba? So, grabe yung gastos, requirements, lalo na sa mga nagpa-process sa Pilipinas. Okay, so ang oras natin ay 12:11. Short vlog lang naman to. And yun nga, sabi ko, hindi naman tayo banned dito, guys. Kung baga, mas pahabaan lang yung proseso, mas maraming background check, mas maraming kailangan i-compile ang inyong mga employers dito. Maniwala lang kayo sa mga employers ninyo. Kung talagang gusto nila kayo makapunta dito, guys, gagawa nila ng paraan yan para kayo ay ma-deploy dito sa Croatia. Okay, so nagka-ayos na tayo. Di pa ako napapagkakip. Pala ito na. Tabi ulit tayo dito. Medyo sobrang lakas ng hangin pala. At feel ko mamaya-maya ay uulan. So, okay. Ito pa. Isa sa mga concern dito, yung sahod. Dapat daw parehas ang sahod ng mga lokal at ng mga workers. Although, bakit nagkakaiba-iba? Dahil nga, karamihan sa atin, lalo na sa mga first season, ay under agency. Alam niyo naman, normal naman sa atin talaga na kapag may agency, may mga kaltas pa yan kada sahod. Diba? So, makikita ninyo sa payslip. Lagi kayong humingi ng copy ng payslip ninyo. Yes, lagi kayong humingi ng copy ng payslip para at least meron kayong reference kung magkano yung talagang pinapasahod sa inyo ng employers dito. But let's see, diba? Malay natin, kung ang basic minimum wage sa mga lokal dito ay 2,000, o pagdasal natin, maging 2,000 din ang sahod natin. Diba? But then again, alam sa mga first time nga, normal at aware tayong lahat na meron pang kaltas sa mga agencies sa sahod natin hanggat sa matapos yung contract natin. Or kung ayaw naman ninyo na mag-under agency, you can talk to your employer naman, malaan sa magandang usapan, kung pwede na kayo i-hire ng direct, di ba? So, si agency and si employer na ang bahalang mag-usap about chat. So, yun lang guys, kasi tayo papasok pa. Yeah, and ayoko na pahabain ng vlog na to. I hope na nagkaroon kayo ng konting idea, update, sa ating topic for today. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. So, paalis na rin ako, papasok na ako, pero pinapatayo ko lang konti ang buhok ko at naway makapag-content pa tayo bukas, another content na naman. And thank you po sa lahat ng mga nanonood ng mga vlogs natin, lalo sa upload ko kanina pala. Ayan, thank you so much po kahit wala tayong live. Nanood pa rin kayo ng vlog natin. So again, please help me to reach 11,000 subscribers and please don't skip ads. So that's all for today guys, and I will see you on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?